kada araw na dinidelay to, hindi nasisimulan yung proseso. Sinabi, marami pang evidence gathering na magaganap, may sasagot pa yung sa side ni DK, sa side ng prosecutors. Sa kada araw na pinapatagal to, taong bayan ang nawawala ng pag-asa kung saan talaga napunta yung daan-daang milyong pisong pinag-uusapan. And this is not only about Mary Grace Piatos. This is about the millions spent in safe houses, the millions of other names that were used. Same names, pero magkaibang lugar. Same signatures, same handwriting, same pen, lahat po yan. Kailangan na panabagan, kailangan din na natin. Yun lang po. Agree ako dyan sa sinabi ni Kong Pami Zamora. Especially yung sa evidence. Kasi habang tumatagal na nadidelay itong impeachment, at least the preparation of the impeachment proceeding, napapanis yung ebidensya, quote ko. Napapanis yung ebidensya. Buti sana kung umaakto na sila, kung nagka-gather na sila ng judicial affidavits, etc. etc. Kasi kung ganon, at least, ewan ko lang, kasi kailangan pa muna mag-convene yung impeachment court bago makapag-gather ng judicial affidavits. Pero, di ba, parang hindi naman. Merong batikos na sa aking palagay ay mahalaga at kailangan i-address ngayon. Not necessarily the impeachment court, kasi that will come later pa in the future. Pero merong isang aspeto, nabanggit ko na to last week, nabanggit ko kahapon, uulitin ko ulit today dahil mukhang kailangan makarating. At alam ko mga kotsero, personally, I know na nakakarating. Ano ho yun? Ano ho itong bagay na kailangan pagtuunan ng pansin ng ating Senado? Kahit wala pang impeachment court. Itong komento ni Congressman si Pami Zamora. Calls for the Senate to start the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte does not mean going to the trial proper immediately. Assistant Majority Leader Taguig City Representative Amparo Maria Zamora said on Tuesday, kanina. In a press briefing, Zamora said there are things that the Senate can address that do not pertain to the trial itself, like administrative matters and other steps to prepare, which would allow the chamber to start the proceeding as soon as possible. Dito po mga kotsero, agree ako dito. Pwede na itong gawin According to the lawmakers, starting with the preparations now will allow the Senate to start the trial after the 2025 midterm elections. Ako mga kotsero, agree ako dito. And then, papakinggan muna natin si Congressman. Sa kada araw na dinidelay to, hindi nasisimulan yung proseso. Sinabi, marami pang evidence gathering na magaganap, may sasagot pa yung sa side ni DK, sa side ng prosecutors. Sa kada araw na pinapatagal to, taong bayan ang nawawala ng pag-asa kung saan talaga napunta yung daan-daang milyong pisong pinag-uusapan. And this is not only about Mary Grace Piatos. This is about the millions spent in safe houses, the millions of other names that were used. Same names, pero magkaibang lugar. Same signatures, same handwriting, same pen, lahat po yan. Kailangan na panabagan, kailangan din na natin. Yun lang po. Agree ako dyan sa sinabi ni Kong Pami Zamora. Especially yung sa evidence. Kasi habang tumatagal na nadidelay itong impeachment, at least the preparation of the impeachment proceeding, napapanis yung ebidensya, quote ko. Napapanis yung ebidensya. Buti sana kung umaakto na sila, kung nagka-gather na sila ng judicial affidavits, etc. etc. Kasi kung ganon, at least, ewan ko lang, kasi kailangan pa muna mag-convene yung impeachment court bago makapag-gather ng judicial affidavits. Pero, di ba, parang hindi naman. Kasi importante yung judicial affidavit kasi yun yung testimonya ng mga witnesses mismo. At habang tumatagal ang impeachment, habang tumatagal ang araw, habang lumilipas ang mga araw na hindi nag-uumpisa, or at least kahit hindi nag-gather ng evidence ang impeachment court o ang Senado, acting as an impeachment court, tumataas ang risk ng, let's say, contamination or tumataas yung risk ng pag-tamper sa mga ebidensya at sa mga potential ng witnesses. For example, kahapon, napag-usapan natin to, nadaanan natin to kahapon. Bill sa principle ng inaasahan ko na gagawing kasama ng legal team si Attorney Mike Poa kasi sa totoo lang pwede po silang magtago sa bill sa principle ng lawyer-client confidentiality. Makikita po natin ng isa na namang attempt to deflect. Kung totohanin naman na gusto talaga ni Attorney Mike Poa na kaibigan natin na sabihin ng totoo, meron silang pagkakataon nung panahon ng investigation sa good government.
Pero sa tingin ko dito sa hakbang na ito na ginawa ng kampo ni Vice President Duterte, sa tingin ko pagpigil to para kay Mike Poa na tumistigo sa impeachment court at magsabi ng totoo. At titingnan natin kung ano Na-tamper na yung isang testimonya. Wala na. Wala na kayo makukuha ang isang witness. Bakit? Kasi nandun na sa partido ni Sara si Michael Poa. One witness down. Kung nag-convene yung impeachment court, or siguro inasikaso yung administrative matters, or kahit papano, kumuha na sila ng ebidensya, nag-gather na ng ebidensya itong Senado, they could have gotten the judicial affidavit of Michael Poa prior to this. Yung pagkakalagay niya, o pagkakaparte niya ng bilang counsel ni Sara Duterte. Abangan nyo, mga kotsero, susunod si Atty. Zulaika Lopez dyan. Bakit? Magiging witness din siya. That is the strategy. At ilan pang witnesses ang pwedeng magkakaroon ng pagkakataon na makapag-isip. Hindi na lang ako titistigo, ganyan. Kasi ganito. Or let's say, merong mag-leak. Kasi hindi mo naman alam ang composition ng Senate, Senate ng Kongreso, ng Kamara, kung sino dyan ang loyal kay Duterte. O halimbawa, makarating sa ibang tao na loyal sa Duterte, yung listahan ng witnesses na ipepresenta ng Kamara laban kay Sara Duterte. Tapos, nag-interfere yung kampo ni Sara. Sabi nila, huwag ka mag-testify. Kung hindi ka mag-testify, bibigyan kita ng ganito. And kapag I'll give you an offer you cannot refuse. Godfather ang dating. Patay. Tampered na yung ebidensya. Buti sana kung organize na ang impeachment court ng Senado, di nakakuha na sila ng judicial affidavits, yung mga testimonya nila. So, yung mga documentary evidence, na yun wala na problema doon. Hindi naman napapanish yun Andun lang yun Kukunin mo lang naman yan sa COA. Kukunin mo lang naman yan sa PSA. Kukunin mo lang naman yan sa mga ahensya. Walang problema dyan. Pero syempre, iba pa rin yung kapag meron kang witness. Mas mapapalakas mo yung argumento mo So, mahirap to. Mahirap tong sitwasyon natin ngayon. Agree ako sa sinabi ni Congressman Zamora na pwede nang umpisahan yung proceeding without the actual impeachment. Pero ang naman diyan, ang counter, yung kabaliktaran is kung ang balik ni Duterte diyan is ba't kayo nag-convene nakabreak kayo? And an impeachment is not a legislative measure. It is sui generis. So, may babalik pa rin si Sara Duterte. So, itong posisyon ni Cheese, I don't envy it because it is a damned if you do, damned if you don't. Ang kailangan na lang ni Cheese dito is mamili siya. Anong evil ang gusto niya mangyari sa kanya? Either way, Either way, tatamaan ka Either way, tatamaan ka ng galit ng DDS, tatamaan ka ng galit ng pro-admin. Either way, tatamaan ka The question is, anong desisyon, yung tama na kaya mong i-take? Ako, I don't know. Personally, hindi ko alam. Kung ako nasa posisyon ni SP, hindi ko alam gagawin ko. Pero mukhang he's taking the position. Ang posisyon niya is, either way naman, babarilin ako Pero mas malaki yung damage pala sa impeachment court kung uumpisahan ko na siya. Parang ganun Parang ganun yung pagkakaintindi ko sa mga pronouncements niya Mas kung uumpisahan ko na ngayon, yung impeachment court, mas malaki yung tama sa akin kasi baka ma-void yung impeachment itself. Yun yung yun yung paulit-ulit niya sinasabi. Ayaw niyang bigyan ng bala yung nasasakdal para patuloy pang i-delay or much worse, pagtagumpayang mapigilan ang kanyang impeachment. The consequences are itong nangyayari. Nagkakaroon ng tampering ng witnesses, ng ebidensya through the witnesses. Mukhang in my opinion ko lang naman to mukhang mas maliit ang damage sa impeachment court kung hintayin na lang niya after recess. Pero ako personally, siguro yung gathering ng evidence, pwede na mangyari ngayon. Kaso kasi ang problema, hindi pa nila officially tinatanggap yung complaint Hindi pa nila officially tinatanggap. Kasi nga, itong si Joel Villanueva, take note At ang kasalukuyan si Cheese ang binibira Pero huwag niyo kalimutan na meron ginawa si Joel Villanueva. Nung dumating yung impeachment complaint sa Senado, immediately, pumunta sa rostrum si Joel Villanueva. Anong sinabi niya? Mr. Chair, I move that something, recess. Recess. Narinig ko pa si Mig Subiri. Walang kokontra. Gumanon pa si Mig Subiri. Naalala niyo yun? Panoorin niyo. Balikan niyo yun noong February. May ganong eksena. Si Cheese Escudero kung kumukuha ng heat. Siya ang tumatanggap ng heat ngayon. But, you have to take note.
This was a collegial decision ng buong Senado. It's the whole Senate.